Inabot na ng dilim si Shen sa paghahanap. Mabuti na lamang at dumating si Caixin na may dalang inumin. Humihingi siya ng paumanhin kay Shen na nahuli na sa pag-uwi. Suhestyon ni Caixin na tanggalin na lang nila ang mga espongha para mabilis mahanap ang kwintas nang may napansin si Shen na kumikinang. Agad na kinuha ni Shen at ipinakita kay Caixin ang nakuhang kwintas na ikinatuwa ni Caixin at madulas siya sa kanyang inaapakan. Aksidente bumagsak si Caixin kay Shen, maagap na kinalabit ni Caixin si Shen, ngunit nataranta siya nang hindi kumikibo si Shen. Mabuti na lamang at minulat ni Shen ang kanyang mga mata at sinabihan si Caixin na ayos lamang siya. Nakahinga ng maluwag si Caixin, akala niya ay napuruhan niya si Shen. Amin ni Shen na masama ang pakiramdam niya at napansin ni Caixin na laging nagkakasakit si Shen nitong mga nakaraan at tinanong si Shen kung nais ba niya na pumunta sa ospital para magpatingin. Hindi na sumagot pa si Shen at sinuyo na lang si Caixin na tawagan ang may-ari ng kwintas para maibalik na nila. Ngunit naiinip na si Caixin sa pag-aantay kay Ningxu para kunin ang kwintas pagkatapos sabihin na malapit lamang sila sa lugar. Nagboluntaryo si Shen na siya na ang mag-antay mamaya dahil sa malayo pa ang lugar na uuwian ni Caixin. Natutuwa na kumapit si Caixin kay Shen at nag-anyaya na ililibre niya si Shen sa pagtulong nito sa kanya. Ngunit tumanggi si Shen nang dahil sa meron pa siyang gagawin, ngunit mapilit si Caixin kay Shen na wala naman siyang gagawin dahil sa nakatira si Shen sa staff dormitory at sandaling oras lang sila kakain, pero tumanggi pa din si Shen. Wala nang nagawa si Caixin kung hindi ang tumingin kay Shen na papalayo. Ang totoo, naaawa siya kay Shen, lalo na sa financial. Nalaman ni Caixin sa isang katrabaho na walang dalang gamit si Shen nang unang dumating ito sa staff dormitory. Hindi niya nakita na mag-order ng pagkain, maglaro at makitang kumain sa dormitory. Hindi mawari ni Caixin kung meron ba nangyari sa pamilya ni Shen, pero hindi iyon kinuwento sa kanya ni Shen. Gusto niya tumulong pero wala siyang magawa. Habang naglalakad si Shen ay tinignan niya ang natitirang pera niya. Pumasok siya sa isang pharmacy at bumili ng pregnancy test. Padabog na nilapag ng babae ang test at sinabihan si Shen na may posibilidad na hindi tama ang resulta ng pregnancy test at ika nga ay hayaan ang girlfriend ni Shen na sumubok ng ilang ulit ng pregnancy test lalo sa umaga para sigurado na positibo ang resulta. Nagpasalamat si Shen at umalis na sa pharmacy. Pagka-uwi sa dormitoryo ni Shen ay binati siya ng kasamahan. Nag-offer pa ang binata na kainin ang sobrang pagkain na nabili niya. Pagkatapos magbihis ay lumabas na sa kwarto si Shen at napansin na wala na ang mga kasama niya. Tumungo siya sa mesa at tumingin sa pagkain. Hindi man lang siya nakapagpasalamat, isip-isip ni Shen. Agad siyang kumain, ngunit bigla niya naalala ang paboritong pagkain na niluluto ng kanyang ina. Nang matapos kumain ay bumalik muli si Shen sa amusement park at napansin ang isang sanggol. Nawili niya na tinignan ang sanggol nang batiin siya ni Ningxu na kararating lang. Muling nagpasalamat si Ningxu nang makuha niya ang kwintas saka nagpaalam kay Shen. Nang makapasok sa sasakyan ay tinanong siya ni Mr. Lian kung nakuha na ba niya ang kwintas. At masayang umani si Ningxu na nakuha niya sa tulong ni Shen na inilarawan niya na isang gwapong responsable na lalaki pagkatapos mahanap ang kwintas sa palaruan. Naiinis na sinabihan siya ni Mr. Lian na malaking abala ang ginawa ni Ningxu sa pagkawala nito ng kwintas. Na laging pang-aabala na lang sa iba ang alam gawin ni Ningxu, dagdag ni Mr. Lian. Muling tumingin si Mr. Lian kay Shen na nakikipaglaro sa sanggol at naisip na halos isang buwan na niyang hindi nakikita si Shen, mahaba na ang buhok nito, ngunit ganun pa din ang maamo na mukha ni Shen. 2 guhit ang nakarehistro sa pregnancy test na hawak ni Shen. Naluluha na hindi makapaniwala si Shen at tanging katok ng kasama ang gumising sa kanya. Nag-aalala kay Shen kung hindi ba ito komportable at siya na mismo ang magpapaalam kung liliban siya sa trabaho. Nagpasalamat si Shen sa kaibigan at humingi ng permiso kung maaari siyang manghiram ng pera. Tumungo si Shen sa isang ospital. Lumapit siya sa doktor, ngunit nagtaka ang doktor kung bakit hindi isang babaeng buntis ang pumasok sa klinik niya. Gayunpaman, ay tinanong niya si Shen kung ilang buwan na ba ang pinagbubuntis at sinagot naman siya ni Shen na marahil ay 1 buwan na. Nagtanong muli si Shen sa doktor kung maaari ba isagawa ang aborsyon kapag halos 1 buwan na ang bata sa sinapupunan. Sinagot siya ng doktor na mas ligtas kung maaga pa lang ay isagawa ang aborsyon, ngunit malaki ang tsansa na maaaring magdulot ng pinsala sa katawan ng tao, lalo na at meron mga pagkakataon na naiiwan ang fetus sa matres. Kaya, nagsasagawa sa pangalawang pagkakataon ng uterine evacuation, ngunit napakadelikado ng ganitong proseso. Nanginginig ang mga kamay ni Shen na nagtanong kung masakit ba ang proseso.
Suhestyon ng doktor na dumaan sa artificial abortion na hindi ganun na nagdudulot ng masama sa katawan basta ay dumaan muna sa pagsusuri kung nasa tamang lagay ang fertilized egg na nasa uterus o intrauterine pregnancy. Ngunit nagtanong ng si Shen kung paanong walang uterus na ipinagtaka ng doktor dahil hindi maaaring mabuntis ang girlfriend ni Shen kung walang uterus. Gayunpaman ay napagtanto ng doktor na meron mga kaso na nabubuo ang fertilized egg sa labas ng uterus o ectopic pregnancy. Sa kaso ng ectopic pregnancy, ang maling paggamit ng gamot ay magdudulot ng labis na pagdurugo at surgery ang kailangan gawin. Pagkatapos ng pag-uusap ay tila wala sa sarili si Shen. Habang naglalakad ay bahagya niya hinawakan ang kanyang tiyan at isip-isip na kailangan niya ng surgery. Lingid sa kaalaman ni Shen ay nakasalubong niya si Mr. Lian. Nagtataka kung bakit nasa ospital si Shen. Pumasok si Mr. Lian sa room na pinasukan ni Shen at kinuha ang resulta ng pregnancy para kay Yuman, ang asawa ni Mr. Chen. Habang nasa loob ng sasakyan ay muling nakita ni Mr. Lian si Shen. Nabunggo pa ito ng isang lalaki, ngunit hindi man lang umimik si Shen. Gaya ng nasa isip ni Mr. Lian, mahinang tao si Shen, hindi ito papalag kahit siya na ang naagrabyado. Sigurado si Mr. Lian na babalik si Shen sa kanya at magsasabi ng kasinungalingan. Tinanong ni Mr. Lian ang driver kung nagtrabaho na ba ang anak nito sa amusement park at siya naman sinagot ng driver na nagtrabaho ang kanyang anak ng 2 buwan. Nagtanong si Mr. Lian kung sakali na kumuha ng membership card sa amusement park ay magkakaroon ba ng komisyon ang staff. Nasinang-ayunan ng driver. Nagtatakang nagtanong ang driver kay Mr. Lian kung anong meron, ngunit tanging wala lamang ang binanggit ni Mr. Lian. Sunod-sunod nakatok sa pinto ang bumulabog kay Shen. Nagtanong si Shen kung ano ang problema sa mga kasama. Nakangiting tumingin ang mga kasama ni Shen sa kanya at ibinalita na may maganda silang balita. Nagtanong si Xiao Wang kung ang pangalan ba ng bata na customer ni Shen ay Tongtong. Nasinang-ayunan ni Shen. Nagagalak na ibinalita ni Xiao Wang na meron tao na nag-charge sa membership card dahil sa kabutihan na ginawa ni Shen. At pinahula pa si Shen ng kasamahan kung anong halaga ang charge. 1,000. Sagot ni Shen, ngunit umiling si Xiao Wang at tinaas ang kanyang kamay. 5,000. Na ikinagulat ni Shen, hindi niya lubos maisip na mura lamang ang isang tiket at maaaring makakuha ng discount sa membership. Hindi niya akalain na gagastos ang isang customer nang dahil lang sa paghahanap niya sa kwintas na kung tutuusin ay tungkulin niya na hanapin iyon. Ngunit mali ang hula ni Shen, 50,000 banggit ng kanyang kasamahan ang charge ng customer sa membership card na mas lalo na ikinagulat ni Shen. Agad na tinawagan ni Shen si Ningxu tungkol sa membership card. Nagtataka na inulit ni Ningxu ang tungkol sa membership card. Naisip ni Ningxu na marahil nagustuhan ni Tongtong ang paglalaro sa amusement park at pinilit si Mr. Lin na samahan ito dahilan para mag-charge sa membership card. Ngunit sunod-sunod nakatok sa kwarto ni Ningxu ang dahilan sa pagmamadali na sana daling makausap ni Ningxu si Shen. Nagbili na lamang si Ningxu kay Shen na dadalhin niya si Tongtong sa amusement park para maglaro at pinatay na ang tawag. Nagmamaktol na tumungo si Ningxu sa hapagkainan dahil sa pagmamadali sa kanya na tumungo sa hapunan. Hindi iyon nagustuhan ng kanyang ama at nagsabi na tila malaki na ang pinagbago ni Ningxu, lalo na sa pag-uugali. Agad na hinawakan ni Mrs. Chen ang kamay ni Mr. Chen at sinabing matanda na ang mga bata at inanyayahan na kumain. Masayang nagtanong si Mr. Chen kung ano ang magandang ipangalan sa magiging anak nila ni Mrs. Chen. Suhestyon ni Mr. Lian na maganda ang pangalan na Chen Zhu. Zhou na ibig sabihin ay mahusay. Tila nagustuhan ng mag-asawa ang suhestyon ni Mr. Lian. Pero kung babae ay di maaaring tawagin sa pangalan na Chen Zhou, ani ni Mrs. Chen. Gusto mo ng babae? Tanong ni Mr. Chen. Tinanggi iyon ni Mrs. Chen, ngunit nais niya din magkaroon ng anak na kasing ganda ni Ningxu. Tinanong ni Mrs. Chen si Ningxu kung nais ba niya ng babae o lalaki na kapatid. Inis na sinagot siya ni Ningxu na wala siyang pakialam dahil hindi naman niya anak yun. Natutuwa na lang si Mrs. Chen nang kasing edad niya si Ningxu ay ayaw din niya sa bata. Ikinakabahala din niya na walang magiging kalaro ang anak niya dahil sa malayong edad ang pagitan ni Ningxu. Pakiwari ni Mr. Chen na malulungkot ang bata dahil sa wala itong kasing edad na kalaro. Out of the topic, nagtanong si Mr. Chen kay Mr. Lian kung pumupunta pa din siya sa doktor na ikinabahala ni Ningxu. Amin ni Mr. Lian na nakikipagkita siya sa doktor dahil sa hindi maganda ang pakiramdam niya. Suhestyon ni Mr. Chen ay kung wala naman malaking problema, ay dapat na magkaroon ng agyenda na magkaroon ng sariling anak si Mr. Lian kaysa mag-ampon. Isang malakas na hampas ang tumahimik sa hapagkainan.
Galit na ani ni Ningsu na hindi ba sila pwede kumain ng maayos at atungal na kailangan ba samahan ka ng buong mundo para manganak ng bata. Dagdag pa ni Ningsu na ilang taon pa lang ang kapatid niya. Ni walang girlfriend. Paano magkakaroon ng anak si Mr. Lian? Galit na ani ni Ningsu. Ngunit pilyong umiti lamang si Mr. Chen at sabay ani na, hindi ba magkakaroon siya ng anak? At tuluyan nang nagpaalam si Mr. Lian na mauna na siyang umalis. Kinabukasan, abala si Shen sa pagsasaliksik tungkol sa plano niya na aborsyon sa isang computer shop. Hindi niya alam ang gagawin kahit sa pag-uwi ay laman ng isip niya ang mga huling sinabi ng doktor. Napakadelikado kung tutuusin ang gagawin niya at sa mga susunod na buwan ay mahahalata na ang kanyang tiyan at maaaring maglikot din ang supling sa sinapupunan niya. Natatakot siya lalo na ang pumunta sa ospital at ituring siyang kakaiba dahil sa kakayahan na magdalang tao. Ngunit ang ikinakabahala ni Shen ay kung kakayanin ba niya na masustento ang pangangailangan ng anak. Naguguluhan si Shen, lalo't nasa ibang mundo siya, at hindi niya nakikita ang sariling kinabukasan paano pa kaya ang kinabukasan ng anak niya. Kinabukasan, kinamusta si Shen ng kasama sa dormitoryo, at kung nais ba niya lumiban sa trabaho kung masama pa ang pakiramdam, ngunit nakisuyo si Shen na manghiram ng cellphone sa kasama. Tinawagan ni Shen ang personal assistant ni Mr. Lian. Wala nang maisip si Shen na pwedeng lapitan kung hindi si Mr. Lian total ay siya naman ang ama ng bata na nasa sinapupunan niya. Dagdag pa na nasa medical field ang kumpanya ni Mr. Lian bukod pa ang pera at mga koneksyon. Humingi ng tulong si Shen sa personal assistant na kung maaari ay gusto niya makausap si Mr. Lian. Agad na sinagot ni Mr. Lian ang tawag mula sa personal assistant. Laking gulat ni Mr. Lian ang sinambit ng kanyang personal assistant na nais siyang makausap ni Shen. Pakiusap ni Mr. Lian na marahil tungkol ito sa membership card at inutusan na ipasa ang tawag kay Shen. Ngunit nagulantang si Mr. Lian sa sinabi ni Shen pagkatapos niya sabihin na buntis siya. Galit na binulyawan ni Mr. Lian si Shen na tingin ba niya ay isa siyang bata. Ngunit nagtanong lamang si Shen kay Mr. Lian kung meron ba itong equipment para sa abortion. Napatigil si Mr. Lian sa narinig at napamura saka sinagot si Shen kung baliw ba siya.